So, ilang weeks na po kaming nagwe-Wednesday sa Cagbalete. Bagamat nakakatuwa po ang ginagawa ng Panginoon sa lugar na yon, syempre nakakamiss din po ang aking tahanang panambahan. At makita muli kayo, makasama sa panalanginan para po sa atin pong Panginoon. So, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. Konting update po sa ministry po natin sa Cagbalete. We praise the Lord sapagkat sa mga kabataan, doon talaga po nagpo-focus ang ating pong gawain doon. We praise the Lord sapagkat almost all children po na doon ay bago na. May ilan na lamang po yung mga nanggaling doon sa malayo, yung dati natin pong lugar, na mga mga sumunod, nagpuntahan sa amin. Kasi medyo malayo na po yun. Ang ministeryo po natin doon ay gabi na ginaganap, kaya yung mga bata po ay hindi makapunta. Bagamat yung mga bata po ay nalulungkot doon sa malayo. Laging nagtatanong, pag dumadaan kami, sabi po ng mga bata kay Sister April, Ma'am April, nagtuturo pa ba kayo ng Bible doon? May mga bata pa ba doon? Nagba-Bible pa ba kayo? So, gusto nilang umattend kasi hindi sila pinapayagan ng mga magulang nila. Nakikita po namin kung paano kumilos ang Panginoon. And we are praying na one of these days, makapunta rin po kami doon, makapag-lisyon po kami doon sa isang lugar doon. Naghahanap lang po kami ng lugar. And we thank po sa Panginoon yung pong nakaraan naming punta kasi yung mga bata na bagong nagpuntahan, hindi sila nagpaalam sa kanilang magulang. So, habang kami nag-aaral ng salita ng Panginoon, nagpuntahan po may mga dalang pamalo, mga hangir, mga pamatpat, at talagang pinuntahan nila yung mga anak nila. So, ako naman, tinanong ko yung mga bata, mga hindi pala nagpaalam. So, nung mag-uwian po, mga pinaghahatid ko po isa-isa. At sa katunayan po, may isa po akong inihatid na nakahanda na talaga ang pamalo nung lola. E di, pagpasok ko po, ako yung nagmano dun sa lola. Talagang ako po humingi ng pasensya. Nagpasalamat po ako sa kanila dahil pinagpaalam ko po yung anak nila at sabi ko, sana po sa susunod ay payagan nyo pa rin po. O nyo kayong madadala sana. Pag ganito pong oras, talaga po kami nagtuturo. At sana rin po, pagkakalooban po ng Panginoon, sana ho kayo ay makadalo din sa amin po pagtuturo. Kasi tinala, ay ano ho bang samahan ninyo? Ay kami ho baptist, pero hindi ho kami tuturo relihiyon. Ang gusto ho namin matutunan nyo ay ang salita ng Panginoon. Kaya ang tawag ho ng mga bata dito ay Bible. Kami ho ay nagba-Bible. Kaya ganyan po. Kaya tapos salamat ako sa Panginoon as per testimony po ni Sister Ning, ay natutuwa daw yung mga lola na, yun nga, pinuntahan ko nga daw. At meron po kaming isang lola na nagpunta doon na sumaten po ng prayer meeting, pagtuturo ng mga matatanda. So, salamat sa Panginoon sapagkat through that, talagang yung pong pagtuturo natin sa mga adults po nadadagdagan. Kaya salamat sa Panginoon sa kanya pong biyaya at habang talaga pong matindi po ang spiritual battle po natin doon. Pero we thank the Lord dahil sa buhay po ng mga kasama namin doon, Sister April, Sister Joyce, Sister Brother Den, ginagamit po ng Panginoon ng mga taong ito upang talagang maglingkod sa atin pong Panginoon. Kaya salamat po sa Diyos sa bagay na. So ngayon po, tayo po mag-aaral ng salita ng Panginoon. So samahan niyo po ako sa aklat po ng awit. So Psalm chapter 16, specifically on verse 5 hanggang verse 8. Supposedly, ito po ay buong chapter po pag-aaralan natin, pero I think hindi po ito magkakasya sa kasi talagang napakayaman po ng salita ng Panginoon. And kung atin po itong ipipilit sa isang turuan, ay marami po tayong malalakdawan. But sa ngayon po, pag-aaralan po natin ang verse 5 hanggang verse 8 ng Psalm chapter 16. Ito po ay awit na sulat po ni David, na nagpapakita po ng kanyang pagpupuri sa Panginoon at ang kanyang 100% pagtitiwala at kagalakan na nakasalalay sa atin pong Panginoon. Kaya nakita niyo na po mga kapatid, samahan niyo po ako sa aklat po ng mga awit. Dito po sa awit 16, talata 5 hanggang 8. Ito po ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Sabi po dito, Verse 5, The Lord is my chosen portion and my cup. You hold my lot. The lines have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have beautiful inheritance. I will bless the Lord who gives me counsel. In the night,
also my heart instructs me. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, and I shall not be shaken. Purihin ang Panginoon. Tayo'y manalangin. Dear Lord, our Heavenly Father, salamat Panginoon. Salamat sa pagkakataong ito, sa oras na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin upang matunghayan po namin ang iyong salita. Sama-sama po namin namnamin, Panginoon, ang kasarapan, Panginoon, ng matuto sa iyo pong katotohanan. Kaya, Panginoon, kami po ay lumalapit sa Santong Espiritu na patuloy pong kumilos sa amin. Aming Diyos, kayo po ang siyang kumilos sa amin pong buhay. Lukuban niyo po kami ng iyong karunungan upang maintindihan po namin at ang kapangyarihan po ng iyong salita ay magbigay po ng pagbabago sa amin pong buhay. Hindi lamang po ito namin matutunan sa amin pong isip, Panginoon, kung hindi ito po'y mailapat namin sa amin pong mga buhay. Kaya Panginoon, samahan niyo po kami. Hindi lang po sa pag-aaral namin ito, kundi all throughout ng buhay namin, i-apply po namin ang mga katotohanan ng iyo pong ituturo. Salamat Panginoon, sa iyo po ang kapurihan. In Jesus' name, Amen. Amen. So ito pong title po natin sa Psalm chapter 16 ay pinamagatan po natin, All is Well. May palabas po niyan na yung pinapanood niyo na po yun, the three foolish men, the three idiots, ang title po. So sabi nung isa, ang sabi nung bida, ang puso daw ay madaling dayain. Kasi, pag sinabihan mo daw na all is well sa puso mo, somehow, nare-reprogram nito ang isip mo at naniniwala ka na magiging okay lang ang lahat. Na kaya ikaw ay magiging kalmado. So, they relied on psychology. O, ang tawag dun, psychosomatic. Nakalimutan ko na kung ano po title. Pero it relies on psychology, mind over matter, para maramdaman mo that you are well, that you are good, that you are satisfied, that you are secure. Ano pa? Psychosomatic. Yun, psychosomatic. Ano ba yung sinabi ko? Psychosomatic. Psychosomatic. So yun po ano. So we rely on yung pong mind over matter para kumbaga mapaniwala natin ang sarili na that all is well. But all is not well sa mundo pong ito. Pero ito po ay nakakamit ng isang tao. At ang taong ito ay ang taong kagaya ni David. Ang taong ito ay kagaya ng taong si Stephen na pinatay. Ang taong ito ay kagaya ng taong si Samuel, si Prophet Samuel. Sa makatuwid, ang mga taong ito na merong kapanatagan at merong well-being sa kanilang buhay, ang mga taong ito ay ang mga taong nasa kamay ng Panginoon. Kaya tayo po mga kapatid, mga Kristiyano, ang kaayusan ng ating buhay or our well-being is only derived o makukuha lamang natin kung tayo po ay nasa Panginoon. Tingnan po natin ang sinabi ng salita ng Panginoon. Ang sabi po dito, muli, sa pagbabalik po natin sa Psalm chapter 16, ang sabi po dito, the Lord is my chosen portion, basahin ko po muli, and my cup. You hold my lot. The lines have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have a beautiful inheritance. I will bless the Lord who gives me counsel, and in the night also my heart instructs me. I have set the Lord always before me, because He is at my right hand, I shall not be shaken. Apat na katotohanan po ang makikita po natin dito, mga minamahal kong kapatid. Kung ano ang meron tayo sa Panginoon. Kung tayo ay nasa Panginoon, ano po ang meron tayo kung tayo ay nasa ilalim ng Kanyang care. Una po mga kapatid, meron po tayong relationship sa Panginoon. Ito po ang unang reality na meron tayo. Pangalawa po, hindi lang we have a relationship with God, but we also have blessings from God. At hindi lang po blessings, we are also guided by God. And last, we are guarded by God. So tingnan po natin, ano po ang dulot ng relationship ng Panginoon Diyos sa atin? Sabi po dito sa verse 5, the Lord is my chosen portion, my cup, you hold my lot. Alam niyo po, pag sinabing
my portion, my cup, ito po yung parang minana. Okay? Pag sinabi pong my portion, halimbawa po, may ari-arian ako nagmamay-ari ng 1 hektaryang lupa. Pag ako'y namatay, babahaginin ko po yan sa anak ko. Kung ako'y may 5 anak, meron silang 20%. Tama, tigto 20%. O meron silang mga kabaak ng lupa. So, kada portion o kada lupa na maalat sa kanila, yun yung tinatawag na portion. That is my portion. Kaya nung dumating po ang Israelites sa Kanaan, di ba pinarte-parte po yung kaya tawag po, this is my portion. Kasi kabaak lang po yung napunta sa kanila. So pinarte-parte po yun. Ang sabi po ng ni David sa kanyang sulat, dito sa kanyang awit, the Lord is my portion. Ano po? Ibig sabihin po, ang Panginoon, tingnan po natin dito sa verse 2. Ang sabi niya, the Lord, I say to the Lord, you are my Lord. I have no good apart from you. Okay? Ang sabi po ni Haring David, ang kanya lang daw pong parte, ang pinakamagandang parting meron siya ay ang Panginoon. The Lord is my Lord. Sabi po ni David. Alam niyo po, bihira pong sabihin ng tao yung my Lord. Especially when we read the Word of God. Okay? Ang mga nagsasabi lang po nito ay yung mga taong may relasyon sa Panginoon. That the God who created the universe, the Lord Yahweh, as revealed by God, ito po yung kanyang proper name, meron siyang malalim na relasyon dito. So God pag sinabi po, the Lord is my portion, it shows His relationship. Tayo po mga kapatid, when God is our portion and we have a relationship with God, tayo po, ang relationship po natin sa Panginoon is not just Lord and subject, but also we are adopted through Jesus Christ. Meron po tayong mas malalim na relasyon sa Panginoon. Kaya hindi po natin kaaway ang Panginoon. Wala po tayo sa bad side ng Panginoon. We are under the family of God. Gaya po ni David, mga kapatid. Si Asaph po is isa sa mga chief musician ni David. Siya po ay nagsulat ng Psalm chapter 73. At dito po, napasa loob. Sabi niya, siya ay naiinggit sa mga taong masasama na sumasamba sa Diyos-Diyosan sapagkat sila yumayaman. Gumaganda ang kanilang mga ari-arian, ang gaganda ng kanilang katawan, sila ay masaganang-masagana. Sabi po ni Asaph. But when he realized at nakita niya yung point of view ng Panginoon, nagbago po ang kanyang pananaw. Ang sabi niya, what have I without you, Lord? Walang maganda siyang ari-arian na hiwalay sa Panginoon. What have I in heaven but you? Mga kapatid, when we live our life, kung mamumuhay po tayo, na ang ating portion o ang source ng ating pong kagalakan is the material portion na meron tayo sa mundong ito. At sa oras na ito'y mawawala po ang kagalakan natin. Hindi ba? But when we set apart God in our hearts as the only good in our life, and apart from Him, there's nothing good, sabi po ni Haring David, hindi ho mawawala ang Panginoon. Hindi ho tayo mawawala sa Panginoon at hindi mawawala ang Panginoon sa atin. Therefore, this portion that we have will remain forever. Because God is, and we are in a deep relationship with God. Secondly, the Lord blesses us. We are blessed by God. And sabi po dito, the lines have fallen for me in pleasant places. Indeed, I have a beautiful inheritance. Gaya po na sinabi natin kanina, nang pumasok po ang mga mga Israelites sa Canaan o sa Kanaan, meron po sila naging invisible line.
Katunayan sa Deuteronomy, isa po sa law nila, huwag kang lalampas sa bakuran ng iyong kapitbahay. The portion or line ng iyong kapitbahay. Kung ano ang sa iyo, doon sa marka na meron ka, yun lamang ang sayo. At sa Haring David po, ang sabi niya, ang napunta sa kanya ay sobrang ganda. It does not talk about the beauty noong lugar niya, strategic. I believe it talks more about yung pong pananaw ni David sa bigay ng Panginoon. That it is. He is very thankful sa Panginoon. Pero totoo pa rin po na napakaganda ng ipinagkaloob ng Panginoon kay Haring David. Alam niyo po, yung pagpapala po ng Panginoon kay Haring David ay kagaya din ng pagpapala niya sa atin. We are blessed by God. Not just materially, mga kapatid. We are blessed by God not just physically sa atin pong kalusugan. We are blessed by God not just for in our family, but we are blessed by God spiritually. Ephesians chapter 1 verse 11, ang sabi po ng salita ng Panginoon, we obtain spiritual gifts from God suitable for His good works. Suitable to do His will. Ganito po kabuti ang Panginoon sa atin. At sabi po ng James chapter 1 verse 17, ikinaloob ng Panginoon, buksan po natin yan, James chapter 1 verse 17. Sabi po ng salita ng Panginoon, in every good gift and every perfect gift is from above, coming down from the Father of lights, with whom there is no variation or shadow due to change. Ganyan po ka-generous ang Panginoon, ka-gracious ang Panginoon sa atin. Mga kapatid, huwag ho nating isipin na tayo ay pinagkakaita ng Panginoon. Na kahit po ang yung unang mindset po ni Asaph, na siya'y naiinggit sa mga taong wala sa Panginoon. Minsan, we are tempted. Ano po? I know I am tempted. More times that I want to admit. Especially when we scroll Facebook, diba? Scroll tayo ng mga friends natin. Wow, may nag-travel. Wow, may bagong labas na kotse. Hawak pang malaking susi. Nag-picture. Naka-Mayday. Wow, nagkumain sa masasarap na restaurants, mamahaling restaurants. Wow, relax na lang. Samantalang ako, nagtatrabaho pa rin. Yung mga kasabayan ko, yung mga amiga ko, yung mga dati kong kasabayan ngayon, mga relax na sila, masaya na sila sa buhay nila. It's easy po na i-compare ang kabuhayan po natin sa kabuhayan nila. Sabi nga po ng salita ng Panginoon, comparison is the thief of joy. Pero mga kapatid, kung titingnan po natin sa perspektibo ng pangwalang hanggan, we are eternally blessed by God. Sapagkat dito po sa buhay natin, sabi nga po ng salita ng Panginoon in Ephesians chapter 1 verse 11, we are given a spiritual blessing. Mga bagay na ipinagkaloob po sa atin ng Panginoon, na kung ito po ay iaangkop o gagamitin po natin sa buhay pong ito po ay may alingaw-ngaw hanggang sa walang hanggan. Ito po yung mga bagay na gagawin natin na aabot hanggang kabilang buhay. Diba? Sabi nga po ng Colossians chapter 3 verse 1, mag-impo kayo ng kayamanan sa langit. At ito po ay ang mga bagay na ginawa natin para sa Panginoon. Gamit po ang mga abilities, gifts na ibinigay din po ng Panginoon. So we are very blessed by God. Okay? Thirdly, mga kapatid, we are guided by God. Again, going back to Psalm chapter 16, verse 8 naman this time, or verse 7 naman this time, ang sabi po dito, verse 7, I bless the Lord who gives me counsel, and in the night also my heart instructs me. Sabi niya, I bless, o ako'y nagpupuri sa Panginoon because He gives me counsel. Alam niyo po si Haring David, siya po ay tinaguriang the greatest king.
of Israel. Pero kung titingnan po natin, mas matipuno po si Haring Saul sa kanya. At tunayan, King Saul stood head above shoulders. Ibig sabihin, siya po ay sobrang tangkad, makisig na lalaki, at talagang kung titingnan mo ay king material. Hindi po ganoon si Haring David. Si Haring David po, nung pinili ng Panginoon, siya po ay rosy cheeks pa. Sobrang bata pa. At siya po ay isang taong nag-aalaga ng tupa. Hindi rin po siya ang pinakamatalino at pinakamayamang hari. Ang Haring Solomon po, ang pinakamayamang hari, pinakamarunong na hari. Siya po may pinakamaraming asawang hari. Pero mas magiting po sa kanila ang Haring David. Sapagkat ang Haring David po ang hari na galing mismo sa puso ng Diyos. Bakit? Because even though King David is not perfect, kahit hindi siya perpektong tao, ang kanya pong nais, sundin, ay ang kalooban ng Diyos. At ang kanya pong hinahanap-hanap ay ang presensya ng Panginoon. Kaya nga po gusto niyang gumawa ng templo dito sa lupa para doon na manahan ang Panginoon. Because His desire is to be in the presence of the Lord. And alam po natin na growing up, si Haring David po, mahal na mahal po niya ang salita ng Panginoon. Paano natin nalaman? Psalm chapter 19. Haring David din po ang nagsulat nito. Ang sabi po ni Haring David sa kanyang awit, Psalm chapter 19, verse 6 or verse 7, "The law of the Lord is perfect, reviving the soul. The testimony of the Lord is sure, making wise the simple. The precepts of the Lord are right, rejoicing the heart. And the commandment of the Lord is pure, enlightening the eyes. The fear of the Lord is clean, enduring forever. The rules of the Lord are true and righteous altogether." Parang hindi naman niya gusto ang salita ng Panginoon. Base sa binasa natin. Parang hindi, kitang-kita natin yung reverence niya sa salita ng Panginoon. Sa katunayan, sabi po ni Haring David, ito ay mas kanais-nais pa kaysa sa ginto. Ito ay mas masarap pa kaysa sa pulot na tumutulo. Galing pa mismo dun sa source, sa honeycomb. Alam nyo, ang honey po noon yung isa sa mga pinakamasarap na pagkain po nila. Kasi wala pa akong pampalasa noon. Karaniwan po ay, ang asin po, mahirap din po kuhanin nung panahon yun. Kaya karaniwan po, pag sila nagluluto, inaano lang po nila. Mga bitter herbs lang po ginagamit nila, pero hindi sila masyadong nag-aasin. Mga kapatid, medyo malayo po sila sa dagat. Kaya ang commodity po ng asin ay mahal. Ang timbang ng asin at timbang ng ginto, pareho po. Kaya hindi po ito madaling makuha nung panahon yon. Kaya, ang indulgence po nila, pagkakain sila ng honey, sobrang sarap. Siguro kung ngayon yun, it is sweeter than Wagyu steak. It is sweeter than, ano ba mo masasarap? Caviar. Siguro ganun po yung ano natin ngayon. Pero nung unang panahon, di ba? Honey po. Ibig sabihin, pag daw nagbabasa si Haring David pag siya'y alone with the Word of God, na doon ang kanyang pleasure. Kaya nga po sabi niya sa Psalm chapter 1, "But his delight is in the law of the Lord." At hindi lamang po niya basta gustong malaman ang salita ng Panginoon. He also seeks to follow it and to do it. At kahit siya'y makagawa ng kasalanan, ang salita pa rin po ng Panginoon ang nagre-rebuke sa kanya at siya'y nagpapahinuhod po dito. So my point is, mga kapatid, God guides us through His Word, and it is effective kung tayo po ay magpapasailalim dito. Di ba? 2 Timothy chapter 3. The Word of God, or the Bible is God's breath, and is profitable for teaching and training in righteousness. Ang training po, that means application. Hindi lang mo basta acquiring
but applying the truth of God. Kagaya po ni Haring David. At nung kanya pong ipinapamuhay ang kanyang natututunan sa salita ng Panginoon, ang nasabi niya, the Lord instructs me. Tingnan po natin, ang sinabi niya, the Lord instructs me, He gives me counsel, and my heart, dahil po ang salita ng Panginoon ang pumupuno sa kanyang puso o sa kanyang pagkatao, ito pong heart na ito po ay translated para po sa language natin. Pero kung ito po ay yung pong yung original language, ito po ay kidney. Ano po yun? Parang iba pong pinanggagalingan ng feelings ng mga Israelita, parang galing kidney. Hindi po. Yun po talaga ang kanilang kaugalian noon. Nagaling sa kidney ang emotions at pagkatao. Which nasa kaibuturan ng kanyang pagkatao. So when we apply this to our life, ibig sabihin, dapat pong salita ng Panginoon ang pupuno sa ating pagkatao at ito ang magpapakita sa ating pong mga gawa. Ang sabi po dito, in your presence is the fullness of joy. When we go down sa ating pong pagbabasa ng salita ng Panginoon, ang sabi po ni Haring David, therefore, verse 9, my heart is glad and my whole being rejoices. Dahil po sa pagsunod niya sa kalooban po ng ating pong Panginoon. Kaya mga kapatid, it's not enough for us to be filled only with knowledge, but a willing submission to the Word of God. And even if we are confronted o tayo po ay sinasansala ng salita ng Panginoon, kung tayo po ay nagkasala, nagkamali, at tayo po humihiwalay sa kalooban ng Panginoon, dapat po tayong magpasailalim sa kalooban ng Diyos. At yan po ang magiging daan upang mamuhay po tayo ng masagana at matiwasay at may kapayapaan sa atin pong buhay. Sapagkat naranasan nyo na bang mabuhay na meron po tayong inaalaga ang kasalanan sa ating buhay? Itinatago natin. Ang pinakauna pong sinisira ng pagtatago ng kasalanan ay relasyon sa Diyos. Hindi tayo nananalangin, hindi tayo nagbabasa ng salita ng Panginoon, bago pa po lalabas ang hindi natin pag-attend. Ang hindi ho natin pag-attend, ito po ay one of the visible markers na meron pong maling nangyayari sa buhay ng isang Kristiyano. Pero hindi po ito dito nagsisimula. Ito po ay nagsisimula sa private time po ng isang Kristiyano sa Panginoon. That's why we should be submissive to the Word of God and we should follow the Word of God. Lastly, a way for a well-being life that derives from God is because if we are in God, we are guided or guarded by God. First, we have a relationship with God. Dito po talaga dapat nag-uumpisa. Kasi kung hindi po wala tayong tamang relasyon sa Diyos, hindi tayo nakakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo, hindi ho tayo bibiyayaan ng Panginoon, spiritual blessings, hindi po tayo mapapangunahan ng Panginoon sapagkat ang puso po natin is in rebellion towards God. So ayaw natin ang salita ng Panginoon. Pwedeng naiintindihan natin, pwedeng nalalaman natin, pero disconnect po sa puso natin. Sabi nga nila, itong 9 inches na ito, minsan ito ang pinakamalayo at pinakamahirap tawirin. Kasi ang salita ng Panginoon ay naandito lang, pero hindi siya bumababa sa puso. So we cannot be guided by the Word of God without this relationship sa Panginoon. But, if we are in a relationship with God, we are also guarded by God. And sabi po sa last verse, verse 8, I have set the Lord always before me, because He is in my right hand, I shall not be shaken. Pag sinabi pong right hand of the King, it means His strength, His power. Kasi po, normally, ang tao po, right-handed, at dito nanggagaling ang kanyang lakas. At sa kanyang kanang kamay, ito yung kanyang ginagamit to conquer any challenges sa kanyang buhay. So, metaphorical po yan.
Ang sabi po ni Haring David, ang lakas ko, ang kapabilidad ko, ang kakayanan ko ay ang Panginoon. He is guarded by God. Alam niyo po, nung si Haring David po ay humarap kay Goliath, hindi po siya agad pinayagan ni Haring Saul. Pero ang sabi po niya, Haring Saul, mahal na hari, ako po ay iniligtas ng Panginoon sa mababangis na hayop sa ilang. Pinatay ko po ang leon, pumatay po ako ng oso, iniligtas po ako ng Panginoon, at ililigtas ako ng Panginoon sa harap ng Palestinong iyan. Yun po ang sinabi ni Haring David. Hindi niya sinabi, Haring Saul, nag-training ako dyan. Alam ko yan, Haring Saul. Nandami ko ng nakalaban. Ako nga noon, meron pa akong mas malakas na nakalaban. Hindi ho. Haring David always looks back at kung ano ang nagawa ng Panginoon sa kanyang buhay. Hindi sa kung ano ang nagawa niya gamit ang kanyang sariling lakas. It means he is very much confident that the Lord is fighting for him, through him. Ano? Ang Panginoon ang nakikipaglaban para sa kanya sa pamamagitan niya. Kung tayo po mga kapatid ay gusto nating mamuhay hang-ayon sa kalooban ng Panginoon, hayaan po nating ang banal na Espiritu ang mamuhay sa atin at magtagumpay para sa atin sa pamamagitan ng buhay nating na isumunod sa Kanya at nagpapasakop sa Kanya. Yan po ang susi sa isang masaya, masagana, at matiwasay na buhay ng isang Kristiyano. Ang sabi po ng Panginoong Hesus sa memory verse ko po kanina, John chapter 10 verse 28. I give eternal life to them. Tayo po yun. Mga tupa ng Diyos na nakarinig ng salita ng Panginoon. Ang sabi po ng Panginoon, I give eternal life to them. They will never perish. We will never perish. And no one can snatch them out of my hand. The Lord is also guarding us right this moment. The Lord is also at our right hand. Huwag po nating gamitin ang ating sariling lakas, but be strong in the strength of the Lord. Ephesians chapter 6. Be strong in the Lord, not in our own strength. Yung po pinapasukan ko pong masteran, napakaganda po nung topic namin. As living victoriously in the Spirit. Bakit daw maraming Kristiyano ang nababurn out? O sa context po ng mga ministers, bakit daw merong mga ministers na nababurn out? It's because we are trying, mga minister, mga pastor, we are trying to do the work of God on our own terms, on our own strength. Hindi daw namin tinatap ang kapangyarihan na nanggagaling sa Diyos sa pamamagitan ng pangunguna ng banal na Espiritu. And which is true. Sa buhay ko po, I experienced na ma-burn out. Lalo po nung earlier times ng ministry. Akala ko kailangan kong maging sobrang galing sa pagpipreach, which is dapat we are able to preach. Pero, I take it upon myself, dapat perfecto ako. Dapat marami akong mga malalalim na salitang masasabi. Dapat Greek, kailangan ko sabihin yan para magulat ang tao. Nakakapagod po yun, mga kapatid. To be perfect, hindi po. First and foremost, to be useful for God, you have to rely on the Holy Spirit. And the Holy Spirit can use us, each and every one of us, para po sa kapakanan ng Panginoon. Kaya din po nating sabihin that we are living under the strength of God. Sabi po ng isang preacher na narinig ko, kaya mo bang sabihin sa buhay mo na ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng kapangyarihan ng Santong Espiritu? Sabi niya, ang ministeryo mo ba ay kakikitaan? Sabi nung pastor na yon, na ikaw ay
may banal na espiritu. At sasabihin nila, wow, ibang klase itong taong ito. Kakaiba. Napaisip po talaga ako doon. Ano kaya nakikita ng tao sa ministeryo ko? Ganon din po sa atin pong Christian life. Mga kapatid, ang kapangyarihan at kalakasan po ng Panginoon is readily available para sa atin. It's not for us, hindi ito para hingin natin sa Panginoon, kung hindi upang gamitin natin. Okay? Mga kapatid, ang susi po sa isang matiwasay na pamumuhay ng isang Kristiyano ay kung siya'y mamumuhay sa ilalim ng Panginoon. Yan po ang salita ng Diyos. Psalm chapter 16, verse 5 to 8. Tayo po'y manalangin. Aming dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat, Panginoon, sa iyo pong, sa mga katotohanan na meron po kami sa iyo. That nung kami po'y manampalataya sa Panginoong Jesus, kami po ay nagkaroon ng malalim na ugnayan sa iyo. Kami po ay nagkaroon ng malalim na relasyon sa iyo. At kasabay po nito, kami po ay iyong pinagpala. At kami po ay iyong ginagabayan. At kami po ay binibigyan mo ng kalakasan at kapangyarihan upang gumawa ng mga bagay ayon sa iyong kalooban. Salamat po sa mga katotohanan ito, Panginoon. Help us, our Lord Holy Spirit. Help us to live a life that is whole, that is peaceful, that is joyful, that is satisfying for you, O Lord, for your glory, and for our own benefit. Salamat, Panginoon. Purihin ka, O Diyos. In Jesus' name we pray. Amen.